Magandang araw mga kasangbahay. Usapan ngayon yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba yung proseso batay sa inilatag na rules ng ating Senado? Unang-una po dyan, pagkatanggap nila nung tinatawag nating Articles of Impeachment, ito yung isinasakdal laban sa Vice Presidente, ang gagawin ng Senado, iimpormahan nila ang House of Representatives o ang ating Kamara na handa na silang tanggapin yung mga House prosecutors. Sa kaso po kasi ng impeachment, ang House of Representatives ang siyang prosecutor o taga-usig sa kaso. Ang impeachment court naman, yun ang ating Senado. So pagka naimpormahan na ng Senado ang House of Representatives sa kanilang kahandaan na tanggapin ang mga prosecutor, ang kasunod po niyan ay magkukonvene na o mag-oorganisa na ng tinatawag nating impeachment court. Sa ilalim po kasi ng ating saligang batas, ang Senado ang may sole power. Ibig sabihin, ang Senado lamang ang may kapangyarihan upang litisin ang isang impeachable official. Kasama na po dyan ang ating presidente, vice presidente, miyembro ng Constitutional Commission gaya ng COMELEC at ang ating ombudsman. Sila po yung mga impeachable official. So paano po ba magkukonvene ang Senado ng impeachment court para sila ay magiging impeachment court? Ang una-una po dyan, kapag ang nililitis ay ang ating presidente, ang uupo bilang presiding officer ay ang Chief Justice ng Korte Suprema, bagamat hindi naman siya buboto pagka nagkaroon na ng botohan kung i-convict o kaya i-acquit yung isang respondent o yung isinasakdal. Pero dito dahil ang atin pong respondent ay ang Vice Presidente, automatic ang uupo bilang presiding officer ay ang ating Senate President, kung saan bago mag-convene sa impeachment court, siya ay manunumpa muna. Pagkatapos niyang makapanumpa, siya naman ngayon ang mag-administer ng oath ng lahat ng mga members ng impeachment court doon sa 23 members ng ating pong Senado. So yun yung unang proseso pagkukonvene ng ating pong impeachment court. Pagkatapos naman yan, magpapadala na ngayon ang tinatawag nating summons, writ, kung saan uutusan yung mga respondent, mga witnesses na sila po ay magpakita o dumalo sa paglilitis. Halimbawa, si Vice President Sara Duterte, papadalhan siya ng summon ng ating Senado na siya ay mag-appear in person, personal, na magpakita dito sa impeachment trial o sa impeachment court, kung saan kapag nabigyan na siya ng summon, mayroon siyang 10 araw upang sagutin yung isinasakdal sa kanya na nakapaloob doon sa impeachment, articles of impeachment. 10 days po yan ang ibibigay ng Senado para sumagot. At pagkatapos noon, kapag sumagot na ang ating Vice Presidente, mayroon namang 5 days ang House Prosecutors o ang ating pong House of Representatives para naman sagutin yung naging sagot ng ating pong Vice Presidente. Ang tawag nila doon ay reply doon sa nagiging counter affidavit ng ating pong Vice Presidente. So yun yung nagiging proseso bilang due process po kasi yan. So pagkatapos po niyan, pagka naibigyan na ng summon, magkakaroon na ng tinatawag nating trial proper. Kung saan sa trial proper, ang ating pong presiding officer, ang Senate President, ang mag-lay down noong mga rules kung paano ba yung mga pagtatanong, yung relevance noong mga issue, ang Senate President po yan ang mag-lay down. Pero yung lahat ng mga rules na i-lay down, ilalatag ng Senate President, pwede po yung kontrahin o pwede pong may mag-oppose dyan na any members o any member ng ating pong impeachment court. Sa pagkakataong yan, paano po mangyayari kung mayroong kumbagang tututol doon sa rule na inilatag ng presiding officer? Pagbobotohan yan ngayon. So, pagbobotohan, kung alin yung mananalo, so yun yung ma-adapt na rule. So, yun po yung pagdating na sa trial proper. Kung saan sa trial proper din, bibigyan ng pagkakataon yung prosecution ilatag lahat ng kanilang mga nakalap na ebidensya. At kapag nakapag-present na sila, ang defense naman, sa pagkakataong ito, ang depensa, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, pwede nila namang kumbagang kontrahin lahat ng mga sinabi ng prosecution. Papaano po yan? Magkakaroon sila ng cross-examination doon sa mga ebidensya, doon sa mga witnesses na ipresenta ng prosecution o ng House panel o prosecution. So yun po yung parang sa korte lang din kasi impeachment court nga ito, yun nga lang
medyo hindi siya judicial talaga ang process kasi ang impeachment case ay kumbaga may halo kasi siyang political in nature. Sabi nga nila parang quasi-political. So hindi talaga siya judicial in process. Pero bibigyan ng pagkakataon ng ating Vice Presidente na mailatag naman yung kanyang ebidensya bilang bahagi ng due process. Pagkatapos niyan, halimbawa tapos na yung trial, magkakaroon naman ngayon ng botohan kung saan pwedeng i-convict o kaya i-acquit ang atin pong Vice Presidente. Ilang boto ba ang kailangan? 2/3 ng members ng Senado. Ano po ba yung 2/3? So 24 senators kailangan makakuha ng 16 votes para ma-convict ang ating Vice Presidente. Kung sakaling na-convict, ano ang mangyayari? Kaagad-agad ay mapaalis siya sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente at meron pang karagdagang parusa. Ano yon? Ang tinatawag nilang maaring perpetual disqualification from holding sa public office. Hindi na siya papayagan pa na makatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno. Iyon kasi ang nasa ilalim ng ating batas. Paano naman kung hindi na-convict? Halimbawa, kung 15 lang ang nakuha o hindi nakuha yung threshold na 16 senators o votes para ma-convict, obviously, mananatili siya sa pwesto, makapagpapatuloy siya sa kanyang serbisyo at maaari pa siyang muling tumakbo sa darating na eleksyon. So, more or less, yan ang magiging proseso ng impeachment trial dito sa Senado.